Ayan, sorry nahulog yung phone. So, nakat. So, ito, 5 Newton, 10 Newton. So, ito yung original. Itong 5 Newton na to, may given siya na corresponding angle, which is, ayun, 30 degrees. Ulitin ko. Kasi 30 degrees to. Kapag minatch mo siya, 30 degrees siya. Ayan. So, baka 30 degrees to, I think. Tapos, kapag ni-roller mo, 5 centimeters to. Tapos ito, 10 centimeters. So, kapag ganito, wala siyang angle, magiging parallel lang siya sa x-axis. So, sunod lang siya dyan. Para malaman kung ditong side or sa kabilang side. Kapag positive, east siya. Kasi ang quadrant 1 is positive. Di ko sure double check nyo. Pero ang quadrant 2, yung x-axis nun, is negative. So, ayun. Dito naman, after nung gawin, since tumugtong siya dito pa ganun, bakit? Kasi wala namang angle na given tong 10 Newton. So, nagdugtong ulit tayo ng 10 centimeters. Ayan. Tapos, ito, sa end niya, since dugtungan ulit natin siya ng 5. Tapos, 30 degrees kasi may angle na corresponding tong 5 Newton. So, point. Diba wala siyang point? Walang Cartesian plate to. Hindi ko alam kung saan gagalaw. So, ayan. 30 degrees. Sana naman nag-a-align siya. Tapos, 5 centimeters. Ayan. Okay. Ayun yung parallelogram. Nakakabuo siya ng parallelogram shape. Yung polygon naman is ayun, parang ganun din, pero it's a different type of polygon. Hindi siya laging parallel to the other side. So, ang first distance is 10 meters, tapos walang degrees. Sumunod, feeling ko ano to? East, ganyan. Tapos north. Tapos west. Tapos north, east. Siguro ganyan given. Check nyo nga sa libro. Hindi ko alam kung nasan yung libro ko. Nakita ba? Wala palang flash. Sorry, madilim. So, ayan. So, 5 to. So, 5 to. 5 din to. Tapos, ito naman. Anong angle to? Siya ay angle 40 degrees. Baka 40 siya. And, ang length niya is 7.1. Ayan. Ganun. So, ayun yung polygon na nabuo. Ay, hindi. Resultant vector pala to. Yan lang nga. Hindi ko pa rin nasabi yung resultant vector dito. So, ayun, from reference point, tapos kung saan nag-meet, bakit walang arrow to? May arrow dapat kung ano May arrow siya dapat, guys. Kasi tail to head siya. So, ayan, kung saan nag-meet yung dalawang arrow, mula doon ay dito sa reference point, lalagay mo siya dito. And ganun din dito. Ang given lang talaga is 1, 2, 3. Tapos itong D sub R is yung resultant vector. So, mula sa reference point hanggang sa dulo na given vector, ayun yung yung resultant vector. Ayun lang. Bye.